Isang mapagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Amen. At nais ko pong i-welcome, palakpakan naman natin si Lord. Nais ko pong i-welcome ang bawat isa sa tahanan ng Diyos, sa napakagandang tahanan ng Diyos sa Batangas. Nagagandahan ka ba sa church mo? Ang ganda-ganda, no? Amen. At salamat sa Panginoon, wala talagang imposible sa Diyos. Amen. Hindi papayag ang bawat isa na hindi siya makakarating sa gawain ng Panginoon. Kaya purihin ng Lord sa oras na to. Nais kong magpasalamat sa Diyos na ang bawat isa ay dinala niya. Nais kong magpasalamat sa Lord na tayo po'y pinahintulutan, pinayagan ng Lord, sinendang Panginoon upang mangaral ng kanyang salita ngayong umaga. Sabi ko sa Panginoon, Lord, wala naman ako. Sino ba ako? Amen. Pero kung nais mo, sige po, ihahatid ko po. Amen. Hallelujah. At nais kong magpasalamat sa aking mga pastor. Amen. Pastor mo rin ba siya? Pastor mo rin ba sila? Amen. Nais kong magpasalamat sa aking mga pastor. Amen. Ang aking pastora, ang aking mommy at daddy. Amen. Na nagpahintulot po na tayo po ay makapangaral sa isang espesyal, amen, na pagdiriwang ng anibersaryo ng Kalatagan. Nais ko pong magpasalamat sa mga associate pastor po na naka-assign sa Kalatagan. Amen. Ang aking pong mga kapatid sa pananampalataya, Pastor Christian and Pastora Miriam Mariano, palakpakan naman natin si Lord sa kanilang buhay. Mga kapatid, sa oras na ito, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. CGCF JTG Kalatagan Church. CGCF JTG Kalatagan Church. Sa oras na to, sa araw na ito, tayo po ay nagdiriwang kasama ng iba nating mga kapatid sa CGCF JTG. Tayo po ay nagdiriwang ng ikalimang anibersaryo na may temang The Power of Unity. Hello! The Power of Unity. Last year po, ang tema po ng anibersaryo is one heart, one mind, and one purpose. It is all about unity. Amen? Unity po ang topic, ang tema last year. At sa taong ito, unity pa rin po, the power of unity. Church, maliwanag that God is very serious. Hallelujah! Seryosong-seryoso ang Panginoon na sinasabi ngayon sa bawat isa. Hindi siya nagbibiro. Ang nais niya ay magkaisa ang bawat isa sa atin. Hallelujah! Naniniwala po ako na kapag merong paulit-ulit na sinasabi si Lord. Hello? Ako po'y naniniwala na kapag may paulit-ulit na sinasabi ang Diyos, ibig sabihin, napakahalaga nito. Hallelujah, na kung bakit niya pinapaulit-ulit ang isang bagay. Dahil kapag nagawa ito ng mga Kristiyano, may malaking bagay na mangyayari. Woo! Excited ka ba doon? Minsan, kaya hindi natin na-appreciate kasi hindi natin nare-realize yung magiging bunga. Kapag tinutupad natin yung sinasabi ng Diyos. Ganito kaseryoso ang Panginoon para maging 2 taon. 2 taon na paulit-ulit na sinasabi ng Lord na magkaisa kayo. Magkaisa kayo. Magkaisa kayo. Ibig sabihin, kapatid, may mangyayari kapag nagkaisa po tayong lahat. Hindi lang ito yon. Ako po'y naniniwala na hindi lang ito yung gagawin ni Lord. Hallelujah! Mamamangha ka. Hallelujah! Sasabihin mo na lang sa mga tao sa labas, look at what the Lord has done! Tingnan ninyo! Tingnan ninyo kung ano ang ginawa ng Diyos sa CGCF JTG Kalatagan! Amen! Kaya sa oras na ito, nais ko pong makinig ang lahat ng may pandinig. Lalong-lalo na si GCF JTG Kalatagan. Kung ito'y palalagpasin mo, hindi ka pa rin titigilan ni Lord. Patatagalin mo lang. Kaya sa oras na ito, kung nais mong masalo na talaga ang pagpapalang dala-dala, ang kapangyarihang dala-dala ng pagkakaisa, saluhin mo na ang dapat mong saluhin.
Amen? Dahil layunin ng Diyos na magtuloy-tuloy ang pag-arangkada ng CGCF Batangas Church. Alam niyo po bang ang lulupit ng mga pastor dito? Grabe. Kapag silang nangangaral, nanginginig ako. Very anointed. Very anointed. At kung titignan mo yung mga buhay nila, iniwan na nila lahat. Di nila inisip ang sarili nila. Kaya ako malaki ang paniniwala ko na grabe itong church na to. Kamukhang-kamukha ito ng mga pinanggalingang church. Kamukhang-kamukha ito, hallelujah, ng mga CGCF, JDG Central, Angat. Woo! Nagpaproduce ng maraming mga workers. Nagpaproduce ng maraming mga pastor. Yun ang nilalagay ng Diyos sa puso mo. Marahil sa oras na ito, hindi mo pa nakikita. Pero sinasabi sa iyo ng Diyos ngayon, Kalatagan Church, CGCF, JTG, Kalatagan Church, sa templong ito, upon this church, upon this rock, I will build my church. Do you imagine it? Alam kong totoo ito. Many workers will be produced, many pastors will be produced in this church. Kaya ganun na lang ang burden ng Panginoon kasi kung hindi nagkakaisa, mahihirapan talaga. Pero gusto nang bago tumating si Lord, pangyayarihin niya. Basahin natin ang salita ng Lord, 1 Corinthians chapter 1 verse 10. Brothers and sisters, 1 Corinthians chapter 1 verse 10, brothers and sisters, by the authority of our Lord Jesus Christ, I beg, nakikiusap ako sa inyo, nagmamakaawa ako sa inyo, I beg all of you to agree with each other. Hallelujah. You should not be divided into different groups. Huwag kayong maghiwa-hiwalay, huwag kayong magwatak-watak, huwag kayong maging iba-iba. Hallelujah! Be completely joined together again with the same kind of thinking and the same purpose. Hindi iba-iba ang layunin. Hello. Ang layunin ni Pastor ay ang layunin ng Diyos na lumago ang church, na dumami ang mga miyembro, na magkaroon ng mas mataas pang antas ng kalidad ng puso ang bawat isa. Pero kung bawat isa ay may iba't iba ring layunin, ang gulo. Amen? Magiging magulo. Hallelujah. Mga kapatid, true unity is not sought by pretending that there are no differences. Amen? Ang totoong pagkakaisa, hindi ibig sabihin nito na wala tayong pagkakaiba. Amen? Kasi may iba't iba tayong parte sa loob ng church. Ito po yung lagi kong pinagduduldulan sa mga taga-Carmona para sila'y kumilos. Amen. Tahanan mo to, church mo to, mahalin mo to. Sinong gusto mong magmalasakit sa church mo? Lagi ko silang ginaganon. Opo. Kung ano yung gift mo, ipagamit mo sa Panginoon, hindi yung maghihintay ka pa ng pupunta galing sa labas. Anong hihintayin nyo? Yung mga taga-mother church na naman? Ginaganon ko po yung mga taga-Carmona. Tingnan nyo yung mga taga-mother church, isesend na sila sa ibang lugar. Gagamitin na sila sa ibang lugar, kailangan na nilang umalis. Sino ang maglilinis ng church? Sinong tatayo? Sinong tutugtog? Sinong magmamalasakit? Tingnan niyo yung temple natin, sabi ko. Tingnan niyo yung lugar. Sino maglilinis? Sino magmamahal dito? Sino magmamahal sa gawain ng Diyos? Sino? Ginaganon ko po sila. Ang alam ko kasi, pag sinabing si CGCF Carmona, kayo yun? Hindi sila. Kapatid natin sila. Pero pag sinabing si CGCF Carmona, kayo yun? Ngayon, anniversary. Sinong may birthday? Kayo! Sino magpapakain? Kayo! Ginaganon niyo po sila. Sinong gagasto sa birthday? Kayo! Kaya mag-pledge kayo.
Sabi ko, pledge na. Kulang ang upuan. Sinong umupo? Sabi ko po sa kanya, kulang ang upuan, sino umupo? Anong ginagawa nyo? Pumuwi kayo sa mga bahay nyo, kumukuha kayo ng monoblock, tapos pag aalis kayo, kukunin nyo rin yung monoblock, iuwi nyo sa bahay nyo. Hindi. Tigi-isa, bawat membro, bibili ng monoblock. Bumili sila. Hallelujah. Iniiwan nila sa church. That's the power of unity. Kasi kung iisipin mo na, church naman nila yan, bahala na sila dyan, bahala na si pastor dyan. Maganda at gwapo lang talaga ang mga pastor nyo dito, kaya hindi halatang hirap na hirap. Kaya hindi halatang hirap ka sa gastos. Hirap na hirap ka sa biyahe. Hirap na hirap ka sa pagpapaluwal. Hindi nyo lang talaga mahalata. Kasi yung glory ng Panginoon ang tumataklob sa kanila. Hallelujah! Ano bang gusto nyo? Makita nyo ang inyong mga pastor na gumagapang. Makita nyo yung totoong hirap nila. Bago nyo sabihin, susuportahan ko po kayo. Ganon ba ang gusto ninyo? Hindi. Mahalin nyo na ang church nyo. Tanggapin nyo na ang church nyo. Mahalin nyo na ang church nyo. Mahalin nyo na ang gawain ng Diyos. Mahalin nyo na ang mga pastor nyo. Hallelujah! Ito ang inyong tahanan. Ito ang inyong pamilya. Walang ibang magsisino. Pero church, kapag nakita ng Diyos na yung mga tagaloob ng bahay nagpapabaya, hindi siya papayag. Hahanap siya ng kapalit. Hahanap siya ng ibang magsisino. Hahanap siya ng ibang mag-aasikaso. Hahanap siya ng ibang magmamahal. Hahanap siya ng ibang magmamalasakit sa gawain niya. Yes. Kaya natataka ka kahit hindi ka nag-pledge. Ang ganda ng church. Come on. Kahit hindi ka nagtatights. Yeah. Nakakarating pa rin sila, pastor. Hindi nagre-reklamo sa inyo. Hindi sumasakay sa walis tingting. Hindi sumasakay sa walis tingting, sabi ni Mami. Nakakarating! Dahil unang-una, mahal na mahal ng Diyos ang gawain niya at hindi niya papayagang mamamayaan ang gawain niya. Pero, sinong nalugi? Sinong hindi nakatanggap ng reward? Eh di yung mga tao sa loob na nagpabaya, ang nakatanggap yung mga nasa labas na ginamit ng Diyos para magsinop. Right. Hallelujah. Kaya mga kapatid ko sa Lord, mahal na mahal tayo ng Diyos. Gusto ni Lord makatanggap ka. Ang gusto ng Diyos, maranasan mo ang pagpapala. Nadala-dala kapag ikaw ay nagmahal, nagmalasakit sa gawain ng Diyos. Hindi biro yan. Ang inaasikaso mo, kingdom. Ang inaasikaso mo, kingdom. Ang inaasikaso mo, gawain ni Lord. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi papayag si Lord. Hindi ibig sabihin nun na magkakaiba tayo ng talent. Amen? Magkakaiba tayo ng pinanggalingan, ay hindi na tayo magkakaisa. Hindi yun ang ibig sabihin nun ng true unity. Kahit magkakaiba tayo ng ugali, kahit magkakaiba tayo ng pinanggalingan, magkakaiba tayo ng upbringing, magkakaiba tayo ng talento. Hallelujah! We live in perfect harmony. Tayo'y nagmamahalan, nagkakapatawaran, nagyayakapan, nagtutulungan, nagmamalasakit sa isa't isa. Hallelujah! Habang tayong lahat ay nakatingin, nakafocus sa ating Panginoong Hesukristo. Next slide. Why? Church, para sa buong church, the devil's chief device is disunity and division. Ito yung pinaka-ginagamit ng kaaway. Ang paghiwa-hiwalay ng mga mananampalataya, paghiwa-hiwalay ng mga magkakapatid, to disunite you from God. Ang nais ng demonyo ay alisin ka sa Panginoon. Hello? Taas nga po lahat ng taga-Kalatagan.
Mahal na mahal po kayo ni Lord. Hallelujah. Sino po dito yung 5 taon na? 5 taon na sa church. 4 na taon. 3 taon. 2 taon. 1 taon. Purihin ng Panginoon. Lagi may nagpapanganak, mami. Every year may pinapanganak. Hallelujah. Pero ito, gustong-gusto ng kaaway, ihiwalay ka. Kaya mapapansin nyo, nababawasan, may nawawala, may umaalis. Hindi kasi pwedeng umalis ka sa church, tapos hindi ka umalis sa Diyos. Imposible yon. Kapag ikaw ay nasa Diyos, mananatili ka sa church mo. Amen? Kasi alam ng Diyos. Amen? Kapag ikaw naisipan mong umalis ka na sa church, ibig sabihin, you are disunited with God. Nahiwalay na rin yung puso mo sa Panginoon. Napapalayo na yung puso mo sa Diyos, kaya naiisipan mo ng umalis ng paunti-unti yung hindi nila mapapansin. Amen? O kaya naman yung iba, alis ako akala nyo, bulin nyo ako. Amen? May ganun po ba sa atin? Sabi mo, hindi ka ganun. To disunite you from God. The devil's chief device is to disunite you from your church. Amen. Ayaw ng kaaway na pinagmamalasakitan mo ang simbahan mo. Ayaw ng kaaway na minamahal mo ang pamilya mo sa church. Ayaw niya, no? Kaya ang ginagawa niya, inihiwalay niya tayo sa church natin. Pilit niya tayong inilalabas ng church. Amen? Kung ano-anong ginagawa, puro mga issue. Para tayo nasa showbiz. Amen? Naiintindihan ko naman kasi yung mga taga-Kalatagan mukhang artista eh. Showbiz talaga. Siyempre pati yung mga taga-CGCM, puro mga artista. Amen! Pero hindi ibig sabihin na mukha kang artista, puro ka issue. Wala namang issue, gawa ng issue. Amen? Hallelujah! Kasi ang nais ng kaaway, alisin ka. Amen? At hindi lang yon, yung pag-uudyok ng kaaway sa atin na maghanap pa tayo ng kadamay na aalis din. Amen. Church, pananagutan natin yan sa Panginoon. Pananagutan natin yan sa Panginoon pagdating ng panahon. Kung ilang beses mong pinaiyak ang pastor mo, kung ilang beses mong sinaktan ang kalooban ng pastor mo at sinaktan mo ang kalooban ng Panginoon, pananagutan natin yan sa Lord. Alam niyo po ba ang inyong mga pastor ay nalulungkot kapag may nawawala? Alam niyo po ba ang inyong mga pastor ay nalulungkot, umiiyak kapag kayo ay nag-aaway-away, nag-iinggitan, nagpapataasan, nagkokompetisyon, dahil hindi naman ganun ang layunin ng inyong mga pastor. Hindi naman ganun ang layunin ng ating Diyos. Ang nais ng ating Diyos ay magkaisa tayo at magmahalan. Kapag may pinopromote tayong kapatid, may pinopromote ang Diyos na kapatid natin sa Panginoon, tayo ay magsaya. Dahil ang tagumpay niya ay tagumpay mo rin. Kapag may nalulungkot na isa, hindi ka nagsasaya. Nakikilungkot ka. Dahil yun ang essence ng pagiging Kristiyano. Chief device of the devil is to disunite you from your pastor. Na dumating ang panahon na hindi mo na maintindihan si mami at si daddy. Na hindi mo na maintindihan si Pastor Christian at si Pastora Miriam. Na kahit nakikita mo sila, na marami silang ginagawa. Pawis na sila, pagod na nga sa biyahe. Ang lalagay pa rin sa'yo ng kaaway, pabayaan mo na yan. Hayaan mo sila. Kaya na nila yan to disunite you from your pastor. Para yung puso mo malayo sa pastor mo. Yun ang balak ng kaaway. Ano pa po? To take away your heart for the ministry. Yung alisin yung puso natin sa ministeryo ng Panginoon. Sino po sa atin ngayon, wag na po natin itaas ang ating kamay. Minsan nakakaramdam ka na parang wala ka ng malasakit. Walang tayong malasakit kung ano mangyari. Hayaan mo, kahit walang tumayo dyan. Hayaan mo sila.
Nawawala yung puso natin. Matatapos din yan. Makakagawa rin ng paraan yan si daddy at si mami kung paano nila mapagkakasya. Hello? Tapos pag okay na, ay kami to eh. Kami to. Pinagtulungan namin to. Amen. Kaya ron totoo, yung puso natin sa ministeryo wala na. Hallelujah! Huwag po kayong magalit sa akin. Ang sama ng tingin sa akin. Amen! Mahal po tayo ng Diyos. Church, ang nais ng kaaway ay mawalan ka ng pamilya. Ang nais ng kaaway ay mawalan ka ng tahanan to make you a homeless and divided Christian. Tayong mga Kristiyano, awang-awa tayo na nakakita na tayo ng pulube. Hindi natin minsan nakikita yung sarili natin na kapag tayo'y umaalis sa pamilya natin sa Diyos, kapag tayo hindi natin nire-respeto ang mga magulang natin sa pananampalataya, ay masahol pa tayo sa isang pulubi dyan sa daan. Hallelujah! Hallelujah! Akalain mo, nasa iyo na lahat ng access, nakakakain ka ng masasarap na pagkain. Sa loob ng church, pinapakain ka ng iyong pastor. Meron kang nasisilungan sa oras ng pagsubok, pero nagagawa pa rin nating saligin. Nagagawa pa rin nating pabayaan ang ating mga pastor. Nagagawa pa rin nating pabayaan ang gawain ng Diyos. Masahol pa tayo sa pulubi. Kasi mga pulubi, maiintindihan mo sila kung bakit nila ginagawa yung gusto nila. Wala naman nag-aasikaso sa kanila. Wala silang nanay at tatay. Pero alam niyo yung mas masahol pa doon? Yung may nanay at tatay, yung may nagpapakain naman sa kanya, may nag-aasikaso naman sa kanya, may nasisilungan naman siya, pero parang wala. Amen. Dahil siya, hindi siya makapagpakita ng malasakit. Amen. Yun ang gusto ng kaaway. Why? Church. Ito po yun. Kung bakit ginagawa ni Satanas to. Because one of the most frequent reason why people avoid the church. Ayon po sa pag-aaral ha. Anong laging sinasabi ng mga unbelievers sa labas kung bakit hindi natin sila ma-invite sa loob ng church? Christians are always fighting with each other. Ba't naman ako sasama sa inyo? Kayo nga nag-aaway-aaway dyan sa loob. Kayo nga hindi magkaintindihan, ba't naman ako sasama sa inyo? Ayusin nyo muna yung sa inyo bago nyo ako asikasuhin dito. Sasama ako sa inyo. Kaya hindi tayo makapag-evangelize. Kahit ilang beses tayo mag-akay, walang nangyayari. Kasi alam niyo po yun, isa sa mga laging dinadahilan ng mga tao sa labas kung bakit ayaw nilang pumasok sa loob ng church. Kasi mismong mga Kristiyano, magkakaaway, nag-iinggitan, naglalaban-laban, at walang malasakit sa isa't isa. Hallelujah. Kaya sabi ng Ephesians chapter 4, verse 3 to 6, pagsikapan niyong mapanatili ang pagkakaisa niyo mula sa banal na Espiritu sa pamamagitan ng mapayapa niyong pagsasamahan. Sapagkat iisang katawan lamang tayo na may iisang banal na Espiritu at iisa rin ang pag-asang ibinigay sa atin. Nang tawagin tayo ng Diyos, iisa ang Panginoon natin, iisang pananampalataya. Amen. At iisang bautismo, iisa ang Diyos natin at siya ang Ama nating lahat. Nagahari siya, kumikilos at nananahan sa ating lahat. Mga kapatid, maaari bagang mangyari na iisa ang sinasamba natin, ngunit magkakaiba ang layunin natin. Maaari bagang mangyari na iisa lang ang Panginoon natin, pero tayo ay hati-hati. Pero tayo ay nag-aaway-away at hindi nagkakasundo. Hindi pwedeng mangyari yon. Hindi pwedeng mangyari yon dahil kung iisa ang kino-confess nating pangalan, iisa lang din ang magiging puso natin. Iisa lang ang magiging puso natin. Iisa lang ang magiging damdamin natin. Iisa lang ang magiging purpose natin. Yun ay ang lumalhatiin ng Diyos. At wala tayong ibang magagawa kundi magkasundo. Mag-unite. Makikita sa atin ang power of unity. Pero church, ayan po.
Tingnan niyo po yung picture sa next slide. Ayun. Ang sama ng tingin. Amen? Nakikita po natin. Hallelujah. Yan po. Sila ay nasa loob ng templo. Sila ay nasa loob ng church. Amen? Minsan kaya nating gumiti sa bawat isa. Tama ba? Minsan kaya mong gumiti kahit kay pastor. Pero hindi may tatago na meron tayong daladalang sama ng loob. Hello? Meron tayong daladalang pagtatanong na bakit ka naman ganyan, pastor? Bakit ka naman ganyan, brother? Bakit naman ganon? Bakit naman ganon ang sistema ng church? Kahit gaano katamis ang ating ngiti, nakikita ng Diyos yung ating divided heart. Amen? Kaya sabi ng Lord, can there be really one body and one spirit, one Lord, one faith, one might, and at the same time be division and separation between Christian? Wala, hindi pwedeng mangyari yun. Amen. Next slide. The scripture is clear on this. Unity is a matter of obedience. Kung tayo ay talagang sumusunod, tingin po kayo sa akin lahat. Tingin po kayo sa akin lahat. Hallelujah. Gusto kong saluhin ninyo ito. Ako'y nakikiusap. Nagsusumamo ako sa Panginoon simula nung isang araw na mag-manifest na ang power of unity sa church na ito. Na makita na talaga ang power of unity sa church na ito at sa kabuuan ng CGCF. Kaya saluhin niyo po ito. Tumingin po kayo dito sa unahan, church. Unity is a matter of obedience. Kung tayo talagang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, hindi pwedeng mawala ang unity sa atin. Kung talagang tayong tunay na tagasunod ng ating Panginoon, magkakaisa tayo. Makikiisa ka, makikisama ka. Sabi mo sa katabi mo, makikisama ka. Amen? Dapat ang lagi nating bukang bibig, pastor, sama ko. Sister, kasama mo ako dyan. Pastor, kasama mo ako dyan. Pastor, susuportahan kita. Mami, susunod po ako sa inyo. Ano pong gusto nyong ipagawa? Pastora Miriam, sasama po ako sa church. Pastor, ano pong magagawa ko para dito sa church? Amen. Hallelujah. Lagi ko pong pinapaalala sa mga taga-Carmona, hindi tayo pumasok sa loob ng church para maging bisita. Sa kanila ko po yung pinapaalala. Ewan ko na lang kung gusto nyo pong saluhin ngayon. Hindi ka pumasok sa loob ng church para maging bisita. Oo po, pagsisilbihan ka ng lahat. No! Ganun ba ang taong nagmamay-ari ng bahay? Na siya yun? Siya yung taga doon? Siya yung pinagsisilbihan? No! Ikaw mismo, kikilos ka. Sasabihin mo, doon sa namamahala ng bahay, pastor, ano pong pwede kong maitulong? Hello? Pastor, ano pong pwede kong maitulong? Ano pong pwede kong magawa sa Panginoon? Hallelujah. At kung sinabi sa'yo ni Pastor, Nak, mag-practice ka muna. Nak, umattend na lang muna. Basta kailangan perfect attendance. Go! Ibig sabihin, kapatid, sa season na yun, yun yung assignment mo sa Panginoon na hahanapin ni Lord sa'yo. Pagharap mo sa Panginoon, anak, nung season na yun, ang assignment mo sa akin, umattend. Nagawa mo ba? Kasi yun yung parte mo sa church. Yun yung, doon mo mapapakita yung pakikiisa mo sa kaharian. Ang tanong, nagawa mo ba? Mga kapatid ko sa Panginoon, sa oras na to, tinatanong ka ng Diyos, ano ang parte mo sa loob? Ano ang parte mo sa pamilya ng CGCF JTG? Wala na pong sumagot. Ano ang parte natin sa pamilya ng CGCF JTG? Maraming mga tao ngayon, maraming mga workers sa loob ng church ang gusto nilang maging parte, maging pastor. Ako yung tagapanguna. Ako yung tagapanguna. Gusto ko maging tagapanguna. Pero hindi ka magiging tagapanguna hanggat hindi ka marunong maging tagasunod. Amen! Hanggat hindi tayo natututo ng obedience, hindi tayo ilalagay ng Lord sa harapan. Amen? Hanggat hindi tayo natututong makiisa sa puso ng leader natin, hindi tayo mapagkakatiwalaan ng Diyos.
At church, unity is a matter of obedience. Bibilisan ko na po. Kung may power of unity, merong power of disunity. Kapag ang mga tao sa loob ng church ay nagwawatak-watak, magkakaiba ng layunin, puso. Without unity, evangelism is frustrated. Napakahirap mag-win ng kaluluwa sa labas. Kasi ang sasabihin nila, kayo nga hindi kayo magkasundo, tapos isasama niyo pa ako dyan. Totoo ba mga taga-Batangas? Totoo ba yun? Danas ba natin yun? Hirap na hirap tayo mag-akay. Dahil nakikita nila, nagkakagulo sa loob. Evangelism is frustrated. Paano mo sasabihin sa mga taong mahal ka ng Diyos, pinapupunta ka ni Lord sa church, kung ikaw mismo hindi ka uma-attend? Ayaw mo sumunod sa pastor mo? Pinipili mo lang ang pakikinggan mo. Paano mo sasabihin ng may malinis na konsensya sa loob, sa labas din sa mga tao sa labas, na mahal sila ng Diyos at gusto ng Panginoon na magkaroon sila ng bahay, pamilya at tahanan sa Panginoon, kung ikaw mismo hindi mo tinuturing ang sarili mong pamilya ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, pamilya ka ng Diyos. Hallelujah! Pamilya po tayo ng Panginoon. Church, any division in the church, this is the power of disunity. And if division in the church, particular, destroys the ability to worship truly. Ang sabi ng Panginoon, bago kayo sumamba sa akin, kung meron kayong kaalitan, iwanan nyo muna ang inyong mga handog sa altar. Huwag nyo tangayin. Iwanan nyo muna ang inyong mga handog sa altar at makipag-usap kayo, makipagkasundo kayo dun sa mga taong kagalit nyo. Ibig sabihin, kapatid, kapag tayo watak-watak, mahirap mag-worship. Ang hirap mag-worship. Hindi tayo makapag-worship ng in spirit and in truth kapag disunited tayo. Kapag hiwalay na hiwalay ang puso mo kay pastor. Meron po akong kilala. Wala siyang pakialam. Meron siyang kaisipan na wala siyang pakialam basta a-attend siya ng church. Wala siyang pakialam kahit masama loob niya sa pastor niya. Wala siyang pakialam kahit rebelde siya. Basta a-attend ako ng church. Ang mahalaga sa akin yung relasyon ko sa Panginoon. No. Mali. You can never get right with God if you are never right with the people of God. Hello? Hindi mo masasabing kasundo mo si Lord kung hindi mo kasundo ang pastor mo. Makinig po kayo sa akin. Paano mo masasabing kasundo mo ang Diyos na hindi mo nakikita? Kung yung mga kapatid mo sa Panginoon nakatabi mo lang, kasama mo araw-araw sa hirap at ginhawa, ay hindi mo kasundo. Hindi talaga tayo makakapag-worship ng totoo kapag tayo ay divided. Tanggapin na natin ang katotohanan ito. Hindi tayo makakapagsamba sa Panginoon ng kalugod-lugod. Hindi magiging katanggap-tanggap ng buo sa Lord ang ating mga pagsamba kung tayo ay punong-puno ng sama ng loob. Pagtatanong sa mga authority ng Diyos. Kapag ang totoo sa puso natin, wala talaga tayong malasakit sa gawain niya. Hindi tayo makakapag-worship ng totoo. At alam natin na kapag wala tayong worship sa Panginoon, ang hirap-hirap malugod sa atin ng Lord. Yun yung nagagawa ng disunity. Hello! Yun yung nagagawa ng disunity. Kaya CGCF, JTG Kalatagan, gising ka pa ba? Pasensya na po kayo. Medyo mahaba po. Bibilisan ko na po. CGCF, JTG Kalatagan, God is calling us to take the road to unity. Palakpakan natin si Lord. Sabi ng Panginoon, but that you be united in the same mind and the same judgment. Number 1, CGCF, JTG Kalatagan, God is calling us to reach out and build bridges. Mahalin mo ang kapatid mo sa Panginoon. Hallelujah! Mahalin mo ang kapatid mo sa Panginoon. Reach out! Hindi lang para sa sarili natin. Tayo nabubuhay because what binds us together is stronger than which divides us. Ang kaaway ay pilit tayong pinagwawatak-watak. Inihiwalay tayo sa puso ng ating pastor. At kapag tayo nahiwalay sa puso ng ating pastor, nahihiwalay po tayo sa puso ng Diyos.
Totoo po yun. Tanggapin na ho natin ang katotohanan na yun. Kapag hiwalay ka sa puso ng pastor mo, hiwalay ka sa puso ng Diyos. Alam niyo po yung bagay na yan, matagal nang pinakita sa akin ng Diyos yan. Okay, nag-worship sa Lord. Pinakita sa akin ng Diyos, nandun ako sa likod ng pastor ko. Ang sabi ng Diyos, dyan ka sa likod! Dyan ka sa likod! Dyan ka sa likod! Dyan ka sa likod! Dyan ka sa likod ng pastor mo! Paulit-ulit, dyan ka sa likod! Dyan ka sa likod! Dyan ka sa likod ng pastor mo! Ako, tuwan-tuwa ako, nandun ako sa likod ng pastor ko! Ibig sabihin, ang gusto ng Lord, anak, suportahan mo! Sundin mo! Saan sila magpunta? Doon ka! Mahalin mo sila! Tulungan mo! Ipanalangin mo! Mahalin mong gawain ng Diyos. Doon ka sa likod, hindi ikaw yung nasa unahan. Amen! Hindi ikaw yung nasa unahan na lagi mo silang pangungunahan. Na lagi mo nalang kukwestiyonin ang sinasabi nila sa'yo. Anak, doon ka sa likod. Napakasarap kaya sa likod. Woo! Salamat, Lord. Andun ako sa likod. Na, hindi ko maintindihan talaga bakit ang mga tao gusto nila lagi nasa unahan sila. Ang hirap manguna. Ang hirap maging leader. Pero napakasarap maging follower. Maghihintay ka lang na instruction. Magiging sensitive ka lang sa puso ng mga pastor mo, makukuha mo na yun. Alam mo na kung anong dapat mong gawin. Hindi pa sila nagsasalita. Kapag ikaw, align ka with God, hindi pa nagsasalita ang lingkod ng Diyos, nararamdaman mo na, naiisip mo na, kasi nagkakaisa kayo. Hello? Hello? Pero kung tayo ay hiwalay sa puso ng Diyos, kung hindi tayo naka-align sa Lord, mapuputol ng litid ni pastor, hindi mo pa siya maintindihan. Umiiyak na si pastor, hindi mo pa rin maintindihan yung gusto niya. Yung sinasabi niya. Kaya layas ka ng layas. Ayusin mo ang relasyon mo sa Panginoon para maintindihan mo ang mga pastor mo. Hallelujah. Si GCF JTG, ayusin natin ang relasyon natin sa Diyos para maintindihan natin ang mga instruction ng Lord. Para makasunod tayo sa vision na nilalagay ni Lord kay Daddy at Mommy na ipinasa kay Pastor Christian at Pastora Miriam na dumadaloy na punta sa mga miyembro ng church, sa mga workers ng Panginoon. Napakaganda ng mangyayari. Ang ganda ng mangyayari. Kapag nakuha natin to, reach out. Do not, ganda ng topic kahapon, Pastora Jonah. Do not isolate. Do not isolate. Huwag mong iwala yung sarili mo. Hanggat maaari ang kasama mo ay yung mga taong katulad ng layunin ng pastor mo. Hello? Para kung anong vision ng iyong pastor, yun ang lalakaran natin. You are reaching out, you are building bridges. Not walls, bridges. Kailangan magkaisa tayo. Maghawak-hawak tayo. Magkaintindihan tayo, magmahalan tayo. Dahil alam mo sa sarili mo at alam ng Diyos na kapag nangyari yon, napakaganda ng mangyayari sa CGCF JTG Calatagan. Palapakan natin si Lord. Hindi lang aircon. Hindi lang aircon. Higit pa sa air condition. Higit pa sa tiles. Higit pa sa kisame at napakagandang altar. Ang mahalaga sa Lord na puno! Ng tao! Woo! Hallelujah! Kaya number 2, break down the old walls. Lahat ng mga pader na itinayo mo at itinayo ng kaaway. Kung bakit nawala ang nagmamalasakit mo sa church. Na dati gusto mo nandun ka lagi sa paanan ni pastor. Dati lagi mo siyang ka-chat, lagi mong kausap, lagi kang nagkukwento, Daddy. Ito yung nangyari sa bahay. Mami, ito yung nangyari kanina sa bahay. Hindi ko alam gagawin ko. Pastor, pwede po ba kayo makausap? Dati naman ganun. At nagkaroon ng pader.
Break it down right now in the mighty name of Jesus. Lahat ng mga sama ng loob, lahat ng mga hinanakit, hallelujah, lahat ng mga pagtatampo sa oras na ito, shout hallelujah! Woo! As we unite in worship, just like the wall of Jericho, as we unite in worship, at the last shout, and the sound of the trumpet, as your pastor shouts, the wall shall break down. Matatanggal ang lahat. Woo! Parang sarap na magyakapan ngayon, no? Nalalapitan mo yung pastor mo, Pastor, susuportahan kita. Mami, suporta po ako. Ayoko pong mangako, pero by the grace of God, tulungan na ako ng Diyos. Nakita ko po ngayon. Susuporta po ako sa inyo. Susunod po ako. Mamahalin ko po ang church. Dahil kapag sinabing si GCFJTG Kalatagan, ako po yun. Ako po yun, ako po yun. Hindi po sila, ako po yun. Ako po yung gawain ng Diyos dito. Amen? Ako po yung pamilya. Kaya kung meron pong nauuna, Mami, na dapat sumusuporta sa inyo, Daddy, kung meron nauuna na dapat sumusuporta sa inyo, sumisinop ng gawain dito, ako po yun. Amen. Amen. Break it down. The old walls. Minsan kasi hindi tayo maka-move on. Sabihin mo sa katabi mo, mag-move on ka na. Ang dami mo masyadong iniisip kay pastor. Amen? Ang dami nating daladalang sama ng loob. Minsan hindi kay pastor, sa kapatid mo sa Panginoon. Kaya kapag dumadating siya, kailangan mas maganda ko. Kailangan mas mabango ako. Okay lang yung mas mabango. Pabanguhan tayo dito. Kailangan mas naligo ako. Okay lang yan, basta naligo. Pero yung sasabihin mo, kailangan mas magaling ako. Kailangan ako yung nakatayo. Dahil lang sa meron kang kinikimkim na inggit. Merong lumang pader na nakatayo pa rin hanggang ngayon na hindi matibag-tibag na nagiging dahilan kung bakit hindi ka makapaglingkod ng totoo sa Panginoon. Na nagiging dahilan kung bakit hindi ka makapaglingkod ng buo kay Jesus. Na sa bawat mag-indak mo, sabi ni Lord, bawat step mo, sayang, 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 sayang. Sayang lahat! Kasi ginagawa mo para sa tao! Oh! Sayang! Ang ganda ng mga steps! Sayang, 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 sayang. Sayang! Bawat walis mo, sayang, sayang, sayang. Puro sayang! Why? Iba ang laman ng puso. May old walls na nakatayo na hindi pa rin nagtitibag hanggang ngayon. But I believe in the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ right now. Amen. Babasagin ng Diyos lahat ng stronghold. Kasi ang nais ng Panginoon, mga anak ng Diyos sa lugaring ito, maglingkod ka na ng malaya. Kaisa ng mga taong may malilinis na puso. Palakpakan natin si Lord. Number 3, ang pinakamahalaga sa lahat. Si GCFJTG Kalatagan, God is calling us to put aside our personal agendas. Ulitin ko. Si GCFJTG Kalatagan, God is calling you to put aside our personal agenda and submit to the authority of the Holy Spirit. Woo! Kasi kung tayo ay nasa ilalim lahat ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, hindi pwedeng tayo ay magwatak-watak. For the Holy Spirit which empowers the church can never lead believers into disunity. Hindi pwedeng mangyari ng banal na Espiritu Santo ay pagwatak-watakin ang mga magkakapatid. Hello? Hello? Ang pagkilos ng banal na Espiritu Santo ay laging pabuo.
Pabuo! He is binding together. Brothers and sisters in Christ, lagi niya pinagkakaisa. Kaya kapag may isang umalis sa ilalim ni Holy Spirit, mahihirapan siyang makiisa. Mahihirapan siyang maunawaan ngayon yung ginagawa ng Diyos sa loob ng church. Kaya kung nais natin na ma-receive ang power of unity, amen, put aside our personal agenda. Put aside our personal agenda. Lahat ng mga motibo natin hindi katulad ng motibo ng Diyos. Amen? Kung tayo ay tumatayo para lang makita tayo ng tao, put it aside. Kapatid, nakakaawa tayo. Ang nais ng Lord, kung maglilingkod ka bang may reward kang tatanggapin pagdating ng judgment. At hindi mo matatanggap ang reward na yun kung yun ay ginawa mo lang para sa tao. Hello! Kung meron tayong ibang agenda kung bakit tayo pumupunta sa loob ng church. Hallelujah! Laging naririnig to ng mga taga-Carmona kung agenda lang natin ay handaan. Amen! Regalo! Woo! Raffle! Kaya gusto ng mga taga-Carmona yun. Amen! Hindi yon ang layunin ni Lord. Bonus na lang yon sa pagsunod mo sa Panginoon. Hello! Ang nais ng Lord, magkaroon tayo ng malinis na puso. Alisin natin ang own agenda natin. Amen? Ang tanungin mo, Lord, gusto ko yung agenda mo na nagiging agenda ng pastor ko. Na kung ano yung agenda ng pastor ko, yun din ang magiging agenda ko. Amen! Palakpakan natin si Lord! At kung tayong lahat ay nagpapasakop sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, ang ganda ng takbo ng church. Alam niyo yun, hindi mo lang masasabing maayos. Hindi eh. Ang masasabi mo, Pastor, ang ganda. Ang ganda. Amen? Sabi mo nga, ang ganda. Sabi mo sa katabi mo, ang ganda. Maganda ba yung katabi mo? Ang ganda! Napakaganda. Pag-uusapan ng lahat ng mga tao, ang ganda na nangyayari ngayon sa Kalatagan. Men, ang ganda na nangyayari ngayon sa buhay mo. Amen po ba? Bye. Ito po yun, the power of unity. Ito na yun ha, malapit na tayo matapos. The power of unity, ito po, upper room. Sa Book of Acts, the believers assembled in the upper room, in obedience to the Lord's command, waited in continuous prayer and were of one mind. Sabi nga po natin, one mind. One mind. Ibig sabihin, meron silang pagkakaisa. Nung nakita ng Diyos na sila'y nagkakaisa, the Holy Spirit came and gave life to the church. Hiningahan ng Diyos yung iglesia. Tumingin po kayo sa akin. Hiningahan ng Holy Spirit yung iglesia. Nung nasilip ng Panginoon, nananalangin ng mga believers nagkakaisa, meron silang iisang damdamin. Woo! Kumilos ang kamay ng Lord. Bumaba ang banal na Espiritu Santo at kinilisan niya, hiningahan niya ang church. Kung ikaw humihinga, paghinga mo may namamatay. Si Lord, pag huminga, may nabubuhay. Kaya hindi na ako magtataka sa darating na mga taong panahon. As the power of unity manifested upon this church, papasok pa lang ang mga unbelievers, sila'y nababorn again na. Isasend ka pa lang ng Panginoon, mga ngaral ka, mag-evangelism ka, sila'y mababorn again na. Dahil silang mga hiningahan ng Diyos. Amen? Magsasalita pa lang sila, magbibigay rin sila ng buhay. Magigising din ang bawat espiritong natutulog kapag sila ang ginagamit ng Diyos. Hallelujah! Hindi na ako magtataka kapag nagkaroon ng power of unity sa church na ito. Hindi lang ikaw ang aaten dito, maging ang buong mong pamilya. Because God will speak life, will breathe life unto your family. Hindi na ako magtataka kapag nakita ng Diyos na nagkakaisa ang church na ito, hindi posibleng tugunin ni Lord ang pananalangin mo.
Ang pangangailangan mo financially, God will speak life and breathe life to your finances. Hello! Then the Spirit came and gave life to the church, which thereafter transformed the world. And I know and I believe that this church is designed to be sent. This church is designed to be sent. Hindi lang ang dumami ang miyembro. Hindi lang ang lumago ang mga tao. Kung bakit sila pinapadami ng Diyos, kung bakit sila pinagkakaisa, kung bakit sila pinapalago ng Panginoon, dahil gagamitin sila ni Lord sa labas. Dahil maraming mga workers ang may papanganak at maraming mga kaluluwa ang makakakilala. That is the power of unity. That is the power of unity. That is the power of unity. The very presence of God will be with you wherever you go. Hallelujah. God will breathe life to your life, to your church. Unity is the attitude from which the church actions flow. Church, the book of Acts tells us that the early church members were devoted to prayer. They held, di ba? Nung sila ay binuhusan ng banal na Espiritu Santo dahil nakita ng Diyos ang kanilang pagkakaisa. Wala silang ipinagkait. Ang sabi nila sa pastor nila, pastor ko, ng pagmamayari ko, ibibigay ko sa church. Hello? Kung meron mang nangyaring nandaya, pinatay sila ng Diyos. Sino nga po yun, yung dalawang mag-asawa? Yung lupa nila, sabi nila, ibibigay nila. Si Ananias. Amen? Tsaka yung asawa niya. Kasi lahat ay nagkakaisa. Lahat sila nagbibigay ng mga ari-arian kasi nakita nila yung layunin ng Lord. Meron na silang iisang puso ngayon dahil sa pagbuhos ng banal na Espiritu. Nagpasakop sila sa Holy Spirit pero merong dalawang matigas ang ulo, ayaw talaga. Anong ginawa ni Lord? Pinatawag ng pastor. Anong totoo? Nagsinungaling pa. Doon sa paghaba nagsasalita pa lang, bigla na lang bumagsak at namatay. Kung gusto nating mamatay ang spiritual life natin, huwag tayong makiisa. Amen! Pero kung gusto mong mabuhay, amen. Kung gusto mong makita ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo, sa pamilya mo, sa finances mo, magmalasakit ka sa gawain ni Lord. Mahalin mo ang pastor mo. Mahalin mo ang church mo. Magpatuloy ka sa Panginoon. Dumating man ang oras na ikaw'y nanghihina, parang gusto mo nang sumukot, gusto mong umalis sa church, manatili ka pa rin. Dahil pagdating ng panahon, haharap ka sa Lord at sasabihin sa iyo ng Diyos, well done, good and faithful servant. Nagkaroon ka ng maraming dahilan para sumuko pero nanatili kang matatag. At hindi mo sinabing dahil yun sa sarili mong lakas. You continue to proclaim and testify na nakapagpatuloy ako dahil kay Kristo na nagpapalakas sa akin. Na kahit minsan, nagtatampo ako kay pastor, minsan hindi ko maintindihan yung ginagawa at sistema ng church, nagpapatuloy pa rin ako. Nagpapatuloy pa rin ako. Hallelujah. Alam niyo po ba? Kala niyo po kayo lang? Kahit kaming mga pastor, napagsasabihan din kami ng pastor namin. Amen. Alam mo yung salitang ang hirap lunukin. Amen. Ang sakit. Kahit nung hindi pa po ako pastor, si daddy po, si mami, sila ginamit talaga sila ni Lord. May time na nandun ka sa isang gilid, dahil alam nila pinagdadaanan mo Wala kang may tatago. Alam nila yung nagiging problema mo kung bakit hindi ka makapagpatuloy ng buo. Bigla na lang yung lalapit sa'yo. Oo po. Kakausapin ka. Hindi ko po kayang sabihin ngayon na yung mga salitang narinig ko, madali. Madaling tanggapin, madaling lunukin. Masarap pakinggan. Hindi ko kayang sabihin yun kasi ang totoo mahirap. Masakit talaga Ang sakit talaga. Napakasakit! Napakasakit talaga. Bukod pa doon, umupo ka sa upuan, Sunday service na, magpipreach si daddy. Tumatapat pa yan.
Umuwi ako, magdadrive ako ng sasakyan, lumuluha ako. Sabi ko, Lord, ikaw yun. Ikaw yung nagsalita. Yung mga pastor ko yun eh. Hindi po kami familiar pa nun. Hindi kami familiar nun sa teaching ng perceiving the Holy Man of God. Pero tuwing makakarinig ako ng masasakit na salita na nag-a-align sa akin, yun ang nilalagay ni Lord sa puso ko. Uuwi ako ng bahay, nagdadrive ako, umiiyak ako. Ang sinasabi ko sa Panginoon, nananalangin ako sa Lord, Lord, ikaw yun! Imposible magsalita ang pastor ko! Nasaganang sa sarili niya lang. Ikaw yun! Ginamit mo sila! Kasi gusto mo mapaayos ako. Hindi lang yung tuwing uuwi ako. Uuwi rin ako ng Lopez, dala-dala ko yun hanggang Monday to Friday. Umiiyak din ako sa bus. Iyak ako ng iyak. Iyak ako ng iyak. Kasi dinadamdam ko yun eh. Iniisip kong maigi. Na Lord, hindi naman pwedeng ako yung nagkamali. Ako pa yung mayabang. Ako pa yung mapagmalaki. Siyempre, dapat tanggapin ko yung mga sinasabi sa akin ng pastor ko. Amen! Kaya kahit umiiyak ako sa bus, Lord, salamat kasi tinuturuan mo ko. Kahit ang sakit, salamat kasi inaalay mo ko. Bubulungan ka ng kaaway, malis ka na sa church, bumalik ka na sa victory. Alam niyo po, mapapatunayan kung taga dito talaga ako. Sinubukan ko yan isang beses lang. Amen? Isang beses. Sa ilang taon na po ako, mga 10 taon o 9 na taon na ako sa church, isang beses lang umattend ako sa ibang church. Pinagbigyan ko yung sinasabi ng kaaway na umattend ka na sa iba, umalis ka na sa church mo, hayaan mo na sila dyan, nasasaktan ka lang dyan. Hindi! Umattend ako, Victory Robinson. Alam niyo po, grabe yung presence ni Lord, ang titindi ng mga nagpapaawit, nag-iiyakan yung mga tao, pero ang nararamdaman ko, takot na takot ako. Na parang may nagsusumigaw sa akin, nasa maling lugar ka! Totoo po yun. Hindi po ako magsisinungaling sa pulpito. Nakatayo ako doon. Grabe yung presensya ni Lord, pero ang nararamdaman ko, gusto kong tumakbo na parang bagang nasa bangin ako. Kaya nung araw na yon, hindi ko na inulit yun. Hindi ko na inulit. Kasi ako naniniwala, kung tinigasan ko puso ko nun, walang mangyayari sa akin. Doon na ako mababaon. Doon na ako itatali ng kaaway at hindi na ako makakabalik. Pero nung araw na yun, naramdaman ko yung pangungusap ng Diyos na, anak, nasa maling lugar ka. Bumalik ka sa church mo. Alam niyo po, pagkatapos nung service na yon, nagmadali ako, kahit alam kong tapos na yung service sa mabuhay. Kasi alas 9 yun, sabay sila. Kahit alam kong tapos na yung service sa mabuhay, pumuwi ako ng Cavite. Hinanap ko si daddy at si mami. Wala nang tao sa church. Doon ako sa bahay nila pumunta. O yan, Lord, nag-church na ako. Hindi ko na inulit. Hindi ko na po inulit. Woo! Submit to the Holy Spirit. Sabi ng Panginoon, sa araw na to, kung maririnig mo ang pangungusap ko sa'yo, huwag mong tigasan ang puso mo. Nakatulad na ginawa ng mga sinaunang tao kung bakit sila pinarusahan ng Diyos. Sa araw na to, pag narinig mo ang pangungusap ng Panginoon, buksan mo ang puso mo. At dyan ka palalayain ni Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Let us all put aside. Huwag nating intindihin yung nararamdaman natin. Ang intindihin natin ay yung layunin ng Diyos sa buhay natin. Amen? Because this is the power of unity. Kapag nakita ng Diyos na ikaw ay nakikiisa, hindi pwedeng hindi ka kikilusan ng banal na Espiritu Santo. Church, dito po ako matatapos. Hallelujah. May baon po akong lubid. Sino pong magbo-volunteer? Tinanong ko po si Pastor bilang isang marino. Pastor, saan ginagamit ang lubid sa barko? Sabi niya, Pastora, tama nga, ginagamit na lubid sa barko, yung makakapal. Hindi ganito kanipis. At yung mga, dalawa po yan eh. Hindi po isang lubid to, dalawa po to, na pinagbuhol para mas tumibay. Pinagsama-sama, pinagdikit-dikit, para kahit anong hila,
The element of surprise. Kahit anong, hila! Hindi maputol eh. Sabi ni Pastora, sa barko mas makapal. Na mga lubid, na hindi isa. Malakas ang lubid. Kahit isang hibla lang siya, pero mas malakas siya kapag maraming hibla na pinagsama-sama. Sa barko, ang ginagamit siya sa barko kapag may bagyo. Amen, Pastor. Kapag nakatali siya, hello, kahit anong hampas ng bagyo, yung taling yun, ang magiging dahilan kung bakit hindi siya makakawala. Makakapag-remain siya. Mariresist niya yung attack. Woo! Atakin ka man ng mga tao sa labas kapag may pamilya ka sa loob, kahit anong atake sa'yo, hindi ka nila makuha. Hindi ka nila makayari sa Panginoon. You can resist the attack of the enemy. Because you are binded together with Christ. Two hands are better than one. Hallelujah. There is greater elasticity. Superior abrasion resistant, but more importantly, it prevents snarls and tag. Ibig sabihin, habang mas lumalaki, habang mas nagbabayin siya, mas malabong magkabuhol-buhol. Mas malabong matrap. Kapatid, sa oras na to, salamat po, Pastor. Sinasabi sa iyo ng Panginoon, mas malabo kang makuha ng kaaway. Mas malabo kang matrap ng kaaway sa kanyang patibong. Woo! Si GCF JTG Kalatagan, habang kayo ay nagkakaisa sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo, walang magagawa ang kaaway. You can resist the attack of the enemy. And no matter how much pressure, kahit anong tindi ng pressure na ipahintulot ng Diyos sa loob ng church, kahit gaano kalaki ang problema, dahil merong nanay, merong tatay, may mga magkakapatid na nagkakaisa, hindi sila matibag. Kahit anong gawin ng kaaway, kahit ako po magpapatotoo, hindi ko pwedeng sabihin ngayon na hindi ko naranasang atakihin ako ng kaaway. Hindi ko pwedeng sabihin ngayon na hindi ko naranasang nasira ako ng kaaway, na nadaya ako ng naranasan ko yan lahat. Pero ng mga oras na ang sabi ng Panginoon, anak, ito na yung panahon na makalabas ka na sa sitwasyon na yan. Tumakbo ko sa mga magulang ko. Tumakbo ko sa mga magulang ko! Alam mo bang mahirap mag-isa? Alam mo bang mahirap mag-isa? Pero salamat sa Diyos, paulit-ulit, there's power of unity. Kasi gusto ni Lord, maisip mo ngayon na may uuwian kang pamilya. Makita mo na kapag mas mahirap yung dinadanas mo, may mga nanay at tatay ka. Nayayakap sa'yo, hindi ka huhusgahan. Hindi ka inilibing. Tutulungan ka. May mga kapatid ka sa Panginoon na yayakapin ka at sasabihin sa'yo, kaya mo yan! Nandito lang kami, susuportahan ka namin! Kapatid, mahalin mo ang mga pastor mo. Mahalin mo ang mga kapatid mo. Mahalin mo ang church mo. Kasi ito yung power of unity.
Kahit gaano katindi ang pressure, kahit gaano katindi ang paghila sa'yo ng kaaway, hindi ka nila maalis! Hindi ka nila maialis! Oh! Kasi hindi ka isang hibla lang ng lubid! Pinagsama kayo! And this is the declaration, this anniversary. CGC of JTG Calatagan, like in the book of Acts. God wants to unite you because He wants to pour out His power upon you. Gusto kang palakasin ng Diyos. Dahil habang mas nagkakaisa tayo, mas lumalakas tayo. Mas nagiging imposible na maalis ka pa sa Panginoon. Woo! Gusto ka pakaisahin ng Diyos kasi pinapatatag ka ni Lord. Hallelujah. Because He is growing you. Pinapalago ka ng Diyos into a one. Sabi mo, one! Hindi divided. Na kay ganito ako, kay ganun ako, kay Apollos ako, kay Pablo ako. No! Into a one purposeful church. Pag nakikita ko yung mga tao dito, alam ko na may purpose. Alam ko na hindi basta-basta. Alam niyo po yung tindi ng hirap ng mga lingkod ng Diyos dito. Kaya alam ko na hindi basta-basta ang church na ito. Kahit hindi kayo naniniwala, ang mga pastor nyo naniniwala. Kasi nilagay na yun ni Lord sa puso nila. Kaya sarili na lang nilang trabaho, iniwan pa nila. Hallelujah. Magpapahinga na lang sila, pupunta pa sila dito. Kasi kahit hindi mo nakikita, sila nakikita nilang may purpose si Lord sa'yo. Kahit hindi ka naniniwala, sila naniniwala silang may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Pinapalago ka ni Lord. Calatagan Church, pinapalago ka ng Diyos into a one purposeful church. Why? Si GCF JTG Calatagan, because He will use you evangelistically. Woo! Sa buhay ng tao sa labas. Because He wants to multiply you. Because He is producing a lasting fruit in you. Na kapag pinag-usapan yung church doon sa Balitok, sa Sitio Layon, yung malaking simbahan doon, pag pumasok ka doon, magbabago buhay mo. Gagaling ka! Aayos ka! Aayos ang pamilya mo! Makikita, yung church na to, napakabunga. Hitik na hitik! Kaya ang daming bumabato. Pero kahit anong bato nila, dahil sama-sama kayo, sama-sama tayo, wala silang magawa. Ala. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, mag-aisa po tayo. Palakpakan natin si Lord. Tatawagan po natin ang ating daddy at mommy.